break time naman ngayon ng 1 oras kaya nakagawa ako ng video. Pero pag yung busy, hindi naman ako gumagawa ng video habang nagtatrabaho no, kasi pangit naman yung ganun. Nandito ako sa kabilang company ng boss ko at maraming ang dumating na mga tripod at dito niya ako pinapasok at sobrang dami nito. Kita niyo ang dami. At pinapamadali nga sa akin kasi nga ay i-deliver na to sa may-ari. Binili ito ng amo ko at i-check ko lang lahat kung may sira at pagkatapos kong i-check ay i-deliver na dun sa umorder sa kanya. Kasi ang talagang pangunahing produkto na sa pabrika ng amo ko kumbaga buy and sell. Bibili siya tapos ibebenta niya. At nandito nga ako sa kabilang company sa Kongjiang ng amo ko. At ngayon ay malamig na dito sa South Korea at makikita nyo yung electric pan na yan. Electric pan na heater na mainit ang binubuga. Ayan. Pag taglamig at ang temperatura na nga dito ay 5 degree. Kaya malamig na. Ayan, ang ginagawa ko. I-check ko yung tripod. Tripod ang tawag dyan. Samgak Tari. Sa Korean, Samgak Tari. Ayan. At dito ko nilalagay yung mga reject. Tapos mamaya, pagkatapos ko nang i-check lahat yan, yung mga tripod niya na nakabox, i-repair ko naman to. Yung mga reject. Yung kababayan na nagtatanong na kung ang mga Korean ba daw ay nag-i-English. Hindi naman lahat mga kabayan ano. Kasi dito sa company ng amo ko, sa ibang company o dito sa company ng amo ko, karamihan sa mga Korean na kasama ko dito sa company, nakakapagsalita sila ng English. At yung ibang mga Korean dito, yung iba dumayo pa sa Pilipinas para lang mag-aral ng English. Minsan yung iba pumupunta pa ng Canada kasi sa totoo lang mga kabayan, ang mga kasama ko ditong mga Korean, mga Koreano, mga engineer halos lahat. Kaya sila kumbaga mga college graduate. At karamihan dito sa mga Koreano, yung iba nagbabakasyon ay sa Pilipinas. Katulad ng Boracay, Palawan, sikat na sikat sa mga Koreano dito, sa mga kasama kong Koreano, ang Pilipinas. Kaya yung amo ko, hindi talaga siya kumukuha ng ibang lahi. At ito na nga yun, karamihan sa mga Koreano na kasama namin dito sa trabaho ay marunong mag-English. Bibihira lang talaga yung hindi nakakapag-English. Yung iba dito na matatanda, na kasi may mga matatanda na rin kasama kami dito sa company. Kaya by department kasi dito marami kasing klase ng produkto na ang binibenta ng amo ko. Katulad ng drone, ng GPS, ng laser leveling tools, mga tripod at meron pang mga iba na hindi naman talaga namin nagagawa. Naming dalawang Pinoy at sa ibang mga Koreano yung pinapagawa dahil masiselan talaga. At tungkol nga dun sa nagtanong na kababayan natin na tanong kung mga nag-i-English daw ba ang mga Koreano, dito sa amin talaga karamihan ay nag-i-English. Pero sa ibang company, meron talagang hindi nagsasalita ng English. Kaya hanggat maaari, kumbaga aralin yung mabuti ang Korean language. At hindi kasi natin masasabi kung yung mapupuntahan ninyong company dito, mga nagsasalita ng English ang mga Koreano, lalong-lalo na yung amo ninyo. Pero yung amo talaga namin dito, sa tinagal-tagal ko na dito, ay hindi ko talaga siya narinig na nagsalita ng English. Yung amo namin. Pero yung mga tauhan niya, halos lahat ay nakakapagsalita ng English. At syempre, kailangan nyo talagang mag-adjust. Kasi hindi naman pwedeng yung mga Korean ang mag-a-adjust. Ika nga, sabi nila, ikaw yung dumayo dito, ikaw yung mag-adjust. Hindi naman talaga pare-pareho yung mga produkto na ginagawa ng bawat company dito sa South Korea. Iba-iba din syempre yung proseso ng mga trabaho. Meron dyan na
ang company minsan na mapapasukan ninyo, iisang product lang ang ginagawa. Kaya pag itinuro sa inyo yung ginagawa, kung ano yung tinuro sa inyo nung umpisa, ay yun hanggang sa matapos yung kontrata ninyo, ay ganun lang din yung ginagawa. Kaya madali lang matutunan ang trabaho. Kasi iisa lang ang product na ginagawa sa company nila. At meron din dyan na process by process. Kunyari, gagawa kayo ng laruan. Siyempre, bukod dyan yung nakatuka sa paggawa ng gulong, ng laruan, bukod yung nakatuka sa paggawa ng kaha, ganon, process by process. At isang turo lang talaga kung ano yung gagawin ninyo, matatandaan nyo agad. Palagay nating mapasukan ninyo sa meat processing, yung katayan halimbawa ng baboy o kaya manok. Nyari doon ka sa napapunta sa pagpapak lang, di siyempre yung sa packing ka lang, bukod yung nagkakatay, di ba? Kaya kumbaga sa madali lang makuha yung trabaho. At ang pinagkaiba lang talaga dito sa company namin sa totoo lang sa experience ko, bago ko natutunan ang lahat ng produkto ng amo ko na binebenta, lahat para ayusin yung mga sira. Tapos ang pinakamahirap kasi dito yung yung pagka-calibrate ng laser leveling tools. Yun talaga yung matagal talagang matutunan kasi sa dami ng model ng laser leveling tools na binibenta ng amo ko, mahirap talagang matutunan. Lalong-lalo na yung sa bodega, sa dami ng model, mga pyesa, na pagkadami-dami mga pyesa na ipinapalit sa mga laser leveling tools, sa palagay ko inabot ako ng taon bago ko natutunan lahat ng trabaho dito sa company ng amo ko. Kaya hindi talaga pare-pareho. Kasi sa sobrang dami ng binibenta ng amo ko na klase ng mga produkto, doon talaga ako nahirapan. At isa pa dyan, kahit sabihin ko na nagsasalita ng Ingles, yung mga Koreano dito, yung ibang Koreano, ito ang nangyayari dyan, kasi pag yung kalimbawa inutusan ako, nung bago pa lang ako dito sa South Korea, pag inutusan ako, kung yung halataan nila yan kung hindi ko naiintindihan yung sinabi nila nung bago pa lang ako, pag inutusan nila ako, kung ano yung may papagawa sa akin, kunyari pumasok ka bukas ng maaga, ganyan-ganyan, pag hindi ko naiintindihan, hindi ako kumikibo. Isa lang ang ibig sabihin nun. Tumatatak sa utak nila na hindi ko naintindihan yung sinasabi nila. Ngayon, pag hindi ko talaga maintindihan kahit anong salita nila ng Korean, mag-i-English na yan sila, kahit pa utal-utal. Kaya yun yung kagandahan dito sa company ng boss ko. Iba talaga yung may nakakapag-English. Tapos, ituturo nila yan sa English pag talagang hindi mo na maintindihan. Mag-i-English na yan sila. Sa dami ng produkto ng amo ko, yung paulit-ulit na ginagawa ko, natatandaan ko na yon. Kahit ano yung sabihin nila sa akin na Rupino, Neil More, kung jang ielhe, mga ganon. Sabi niya, ibig sabihin nun, sa susunod na araw, dito ka sa factory magtrabaho, mga ganyan. Tapos, ito yung isang halimbawa ng pagtuturo nila ng English, lalong-lalo na dun sa GPS, kasi ang GPS talaga, yung inire-record namin sa labas, sa satellite, maselan talaga yun. Kaya, itinuturo nila sa amin ng Korean, pero alam ko naman talaga yung sinasabi niya. Ginagawa na lang niya, pag sabi niya ng Korean, itinuturo pa rin niya sa akin ng English para malinaw, kasi maselan talaga yung GPS. Kailangan hindi ka magkamali. Dapat sigurado yung mga gagalawin mo do sa GPS na yun. At ito nga yung sample, yung paano magturo, nag-i-English yan, yung Koreano na yan. After 3 hours later, just push the stop, this button, stop, store, and push yes. This F6, yes. Point 1 has been stored. That's it. And push the yes button. This program, yes. Again, yes, C, and push this button once, like this. Wait.
push it together. Easy together. Yeah. Ah. Okay. And turn off. And push the button. It's too slow. Okay. Okay, then First, first swap the touch screen to light. Static. Ah. Collection Okay. interval Swipe the light. 15. Okay. And Tracked. click the static static interval 15 seconds. Okay. Push the success. Then start recording. Begin begin recording. recording. Okay. Just start. Okay, Then you have to check the light on Light. every 15 seconds. 10 seconds. If the light doesn't appear, then Turn off again. nope. No. Just wait. Oh, just And a few minutes later, the screen just off, the black screen. wait. Then, and you want to check the, then you want to check the clock. Just push the button twice. Tap tap. Then turn off the screen. Tap tap. Turn on the screen. You can see the time. Time. Okay, Okay. that's it. And if you want to turn off this GPS, just push the button. 1, 2, 3. That's it. Okay. I got it. Thank you. Kaya kung ang mapasukan man ninyo na company dito sa South Korea ay hindi naman nagsasalita ng English yung mga Korean, pero kung iisa lang ang produkto o dalawa lang produkto na ginagawa sa company niya na mapapasukan niyo doon sa South Korea, eh madali lang matutunan ng trabaho. Ano? Basta ang importante, matutunan niyo yung trabaho kahit sign language kung ano yung gagawin. O kaya videohan nyo, kunyari sa press machine, siyempre, alam nila, hindi ka pa nakakaintindi. Sign language lang. O, kunyari, siya muna yung gagawa. Di ba? Siya muna yung gagawa. Tapos tandaan mo na lang kung ano yung mga ginagalaw nila. Tapos habang tumatagal, siyempre, paulit-ulit lang din naman. Tapos yung mga sinasabi nila, tatandaan nyo na lang yung mga hindi ninyo naiintindihan. At habang tumatagal, kumbagay masasanay na yung pandinig ninyo at malalaman nyo na din yung mga sinasabi nila. Ganun lang yun. Sa una lang talaga mahirap yan. Pag yung tumatagal na, at lalo na yung nagiging close na kayo ng mga Koreano, doon na magiging kampante yung utak ninyo na parang hindi na kayo kinakabahan at unti-unting lumilinaw sa utak ninyo yung kung ano yung mga sinasabi nila. Nabanggit ko na rin doon sa ibang vlog ko nung matagal na, yung pangyayari na to. Nung bago pa lang ako, may inabot sa akin na tinapay, yung Koreano. Kasi hindi ko masyadong matanto kung English ba o Korean yung sinasabi niya. Kasi ang sabi niya sa akin, puryo. May inabot siya sa aking tinapay at ang sabi niya ay puryo. Ngayon, ang iniisip ko, kasi hindi masyadong maliwanag puryo yung pagkaintindi ko. Ang iniisip ko, English yung sinabi niya. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko yung tinapay kasi akin daw. Tapos kinain ko kasi break time, kinain ko. Tapos nung nakita nung Koreano na kinakain ko, sabi niya, ay wag mong kainin yan. Expired na yan. Ang sabi ko sa iyo, puryo, yung palang isabing puryo, salitang puryo, itapon pala yun. Kaya, sabi ko, ganun pala yun. Yung palang puryo, ibig sabihin itapon. Kaya pala ganun. Kaya doon sa mga pagkakamali, minsan, doon ninyo matatandaan yung mga Korean language dito. Pag minsan nagkamali kayo, siyempre tatatak yun sa utak mo.
Ayun pala yung ibig sabihin nun. Congrats dun sa mga nagka-employer agad, ano? At may nabalitaan ako na KLT21, yung kapapasa lang, di ba, ng mga nakaraang buwan sa exam. At nasilik agad. Meron ako nakita na 3 babae na napili agad. Congrats mga kabayan. At sipin ninyo, kahit babae, nauna pang nakaalis sa mga lalaki. Kaya hindi natin masasabi, kahit babae ka o lalaki ka, hindi talaga natin alam kung sino yung unang makakaalis. At meron nga isang kababayan natin dito sa South Korea na malapit lang dito sa company namin ang merong napili, at napapunta siya ay nagtatrabaho sa restaurant. Gandang experience nun kung sa restaurant ka magtatrabaho dito. Service industry. At yun nga ay nakilala ng kasamahan kong Pinoy dito, yung Pinoy kong kasama dito, kasi siya ay naglalaro ng basketball. Dito sa malapit lang sa company ng amo ko, may mga basketball court. At siya nga ay nag-upload din ng mga video sa YouTube, sa Facebook. At meron nga nakakita na isang Pinoy na baguhan lang pala dito sa South Korea. At siguro mga 3 months pa lang, nakita niya yung video ng kasamahan ko dito sa trabaho na nagbabasketball. At kinuntak nga ito. At siya ngayon ay nandun sa Yongdongpo, malapit lang dito. Kasi nandito kami malapit sa Guru Station, siya ay nasa Yongdongpo, malapit. Kaya swerte niya kasi napapunta siya ay sa service industry. Sa restaurant nagtatrabaho. Ang ganda ng trabaho niya. Saka magandang experience yun. Kung ikaw man mapinis contract na dito, may idea ka kung paano, kunyari gusto mo mag-business ng restaurant ng Korean, may idea ka. Yun ang kagandahan doon. Dito sa banda namin talaga, dito sa Yangchungo, Seoul, South Korea, Mokdong, bihirang-bihira talaga dito yung mga company na may ibang lahi. Kaya natuwa din kami nung may nabalitaan kami na may isang Pinoy na na-hired na napapunta dito malapit sa lugar namin. Kaya dito talaga bihira talaga ang company dito sa banda sa amin. At may mga lugar din dito sa South Korea na talagang dikit-dikit ang company.